So, ito yung ati. Siomai, tikman natin kung anong lasa. Hello guys! Welcome back again sa ating Sisi the Picky Eater. So, gagawa tayo ngayon ng pork siomai na babalutin natin later sa seaweed wrapper. So, meron tayo ditong half kilo ng ground pork. So, binili natin ito sa supermarket. Lagay natin sa isang bowl. So, half kilo yan. So, mamaya dinner, masarap ang ating ulam dahil favorite din nila itong homemade siomai. So, last time kasi bumili lang ako ng siomai. So, hindi nila masyadong type, pero sa akin naman okay lang. So, ito ay half kilo ng ground pork. Tapos, lalagyan natin siya ng garlic. So, halo-halo lang natin. Tapos, lalagyan natin ng sandamakmak na sibuyas, malasa, pampalasa, at extender na rin siya. And then, halo-halo lang natin. So, medyo madami pala siya. Mix well lang. Hanggang sa yung kanyang mga ingredients ay papunta sa ilalim. Para pagka minarinade siya, mamayang gabi, i-steam natin siya. Is malasang malasa siya. And then, lalagyan natin siya ng McCormick black pepper. Black pepper. Wala kasi tayong white pepper. Black na lang. So, ayan. Black pepper. So, mix lang din ulit. Sarap na ito. Sariling gawa mo. Alam mo talaga na pure na meat ang ginamit. Siyempre, mga nabibili sa labas, hindi natin alam kung paano yung ginawa. So, at least ito, alam natin na kapag homemade, alam natin malinis, alam natin na pure meat talaga ang ginamit. And then, nilalagyan ko siya ng oyster sauce, pampalasa. So, ano lang naman. Sarap na ito. Ang ating oyster sauce. So, mix din. So, hindi naman kailangan masyadong maalat. Tsaka kasi mamaya, gagawa tayo ng chili garlic natin. Medyo may alat din naman yung ginagawa kong chili garlic. So, diba? Ang ganda-gandang tingnan niya. May garlic, may onion. And then, lalagyan natin ng kaunting magic sarap, pampalasa. Okay na yun, baka umalat. Konti lang naman, pampalasa lang. And then, ilalagyan ko siya ng kaunting flour. Kasi, para hindi siya magkalas-kalas mamayang pagka niluto natin. So, meron tayo dito all-purpose flour. So, mga ano lang siguro 2 tablespoon ang ilalagay natin. So, isa muna ilagay natin. Kasi mahirap haluin. So, kapag medyo mix na siya, lagay pa natin yung isa pa. 1 tablespoon. So, okay na yun. 2 tablespoon of flour. So, mix well lang. So, imamarinate muna natin to for ilang minutes. Ay, ilang hours. Kasi mamayang gabi pa natin ito nilutuin. So, makarating na.
So, yung para yung lasa niya is tumiin. Para pag binalot natin mamaya sa seaweed wrapper. Yun yung ginagamit na pambalot sa sushi. Yung seaweed wrapper. So, may napanood kasi ako na kahit pala hindi siomai wrapper, pwede palang gamitin yung seaweed wrapper. So, ayan. Medyo maganda-ganda na itsura niya. So, ilalagay mo natin siya sa ref para ma-marinate siya. At mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya i-wrap sa seaweed wrapper. So, tayo ay mag-wrap na ng ating siomai. So, gamit natin ay sushi wrapper. So, ito. Pang sushi wrapper siya. Yan ang ating gagamiting wrapper dahil wala tayong siomai wrapper. So, ito na yung ating ginawa kaninang meat. So, ayan na siya. So, gagawin na natin siyang siomai. So, lagay natin dito sa ating wrapper. So, ididiin-diin lang. Diin-diin. So, huwag masyadong makapal kasi masyado siyang tataba. So, ayan lang. Ganyan lang yung kanyang paglagay, guys. So, hanggang i-flatten nyo lang siya. So, ayan. Nalagay na natin siya sa wrapper. So, ang gagawin natin ay i-roll na natin siya na parang sushi. So, nakikita niyo pa, guys. Ikot lang. So, kailangan di siya masyadong makapal yung lagay nyo para hindi siya lumagpas dun sa ating wrapper. So, ayan. So, nakikita niyo pa, guys. Ayan. Diba? Naka-roll na siya. So, ayan. Nakakatuwa naman. It's my first time. Ayan. Pag medyo makapal yung gawaan nyo, lalagpas siya dyan. Ayan. Lalagpas siya. So, sinakto lang natin na hindi masyadong So, ipahinga muna natin siya bago natin siya i-cut. So, gagawa ulit tayo ng another one. Gawa ulit tayo na isa pa. So, mamaya ikakat naman natin siya para i-steam na natin siya. So, ito na guys, yung ating second na nagawa. So, ganyan lang, i-roll lang. Para ka lang din gumagawa ng lumpiang Shanghai, di ba? Dahan-dahan lang para hindi maputol yung ating or mabutas yung ating wrapper. Ayan, ganyan lang siya. So, kailangan may space ka dyan kasi pupunta yung ibang meat doon sa dulo. So, pagka sobra yan, lalagpas siya. Ayan, guys. So, i-press nyo lang para yung meat niya is mag-compress. So, ayan. So, ito na yung ating second na nagawa. So, may isa pa. Kasi yung ating baboy na pork na ginawa is madami, half kilo. So, ayan na meron pa natira. So, pang isang pa to. Pang isa pang sushi. Sushi siomai. Sushi siomai. So, ito na yung ating pangatlong nagawang siomai. Roll ulit natin.
Good. Okay. So, didiin-diin nyo lang para makompress siya. Ayan. So, nakagawa tayo ng tatlong siomai. Bali, ikakat natin yan into pieces. Tapos, i-steam natin. So, ito lahat ng ating nagawang siomai gamit ang ating sushi wrapper. So, meron ako ditong green onion spring. So, lalagyan ko lang siya sa ibabaw. Like that. Para pag in-steam natin siya, pumasok yung lasa. So, ayan. O, diba? Sarap sigurado nito. Homemade siomai from me. Mas gusto kasi ng mga anak ko talaga na naluto ko yung ayaw nila nang binibili. Well, syempre proud ako dun kasi mas gusto nila yung luto ko. Diba? Alam ko lang yung ating onion spring. So, hindi naman natin niluluto yata lahat to. Parang madami yata to. Tingnan natin kung ano. Ayan. Kung meron siya ng onion spring. Kuha na natin iba. Madami. Yan. So, okay. So, atin na siya ngayong i-steam. So, ilagay na natin sa ating steamer ang mga hiniwa nating siomai. So, mga 2 salang to kasi maliit lang yung steamer natin. Ayan guys. Nakita nyo ba ang ating medyo mainit na kasi yung ating water. Medyo mainit na. So, ilagay na natin ang ating siomai. Mamaya, titikman natin kung ano ba ang lasa nito. So, sinalang ko na yung ating second batch na siomai. So, yan na yung second batch natin. So, ito yung ating nalutong una. So, ito na yung naluto nating siomai. Titikman natin kung ano ba ang lasa. Kukuha lang tayo ng mahiwagang 1 piraso. Bali, pala, nagawa na ako kanina off-cam ng natin. Ito yung titikman ko. Chili. Kuha ako ng chili. Lalagyan natin siya sa ibabaw. So, hindi ko na lalagyan ng toyo kasi gagawa pa tayo mamaya. Para lang natikman na natin. So, ito yung siomai, tikman natin kung anong lasa. Hindi na kasi ako mag-video mamaya ng dinner kasi kasabay ko yung aking family kumain. Alam niyo naman, ayaw nila ng video, ayaw nila magpakita sa camera, so ako lang. So, dito ko na lang siya titikman ngayon. Tikman natin Ang ingat. Ang sarap. Promise, ang sarap. Tsaka yung lasa ng seaweed, ang sarap ng lasa. So, para siya nag-complement talaga sa ating siomai. So, i-try nyo, instead of using siomai wrapper, gamitin nyo yung pang sushi wrapper, yung seaweed wrapper. Masarap. So, hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching. Please subscribe and like this video. Bye!